Ano-ano nga ba ang bansang pinaka-corrupt sa buong mundo na talaga nga naman hindi mo talaga gugustuhin na tumira dito? Dahil sa sobrang sakin ng gobyerno kaya naman naghihirap ang mamamayan na nasasakupan nila. Narito at pag-uusapan natin kung ano-ano ang bansang pasok sa top 5 na pinakatalamak ang korupsyon. Alam naman ng lahat ng bansa ay hindi lahat pinalad sa mga mamumuno sa kanila. May ilan pa rin talaga na pansariling interes lang ang iniisip nila at magpayaman lang ng magpayaman at wala nang pakialam sa mga tao na nasasakupan nila magmula sa mataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Ang una sa ating listahan ay ang Venezuela. Noong panahon ng 1950s hanggang 1970s isa ang Venezuela sa mayayamang bansa. Ayon sa tala ng International Monetary Fund o IMF, ay Venezuela ay isa sa mayamang bansa dahil sa mga deposito nito ng langis. Subalit sa matinding korupsyon ay unti-unting bumagsak ang kanilang bansa at hanggang sa naghirap na nga ang kanilang bansa at sa ngayon ay isa na sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo at pinakakorap na bansa kung saan talamak na ang mga illegal na gawain at higit sa lahat ay talamak na rin ang kagutuman dito. Dahil karamihan ng tao dito ay walang trabaho at napakaliit lang din ang kanilang mga sinasahod kung may trabaho man at depende pa ito sa kung anong klaseng trabaho na meron sila. Pang-apat ay ang Yemen, isa sa bansang may pinakamalalang humanitarian crisis sa buong mundo. Dulot din ng matinding korupsyon, gera, digmaang civil at dahil na rin sa mahinang pamamalakad ng gobyerno na mas lalong nagpahirap sa bansang Yemen. Ayon pa nga sa CPI o Corruption Perception Index ay nasa 13/100 ang kanilang score, na pagpapakita na sobrang lala ng katiwalian ng kanilang bansa na mas lalong nagpapahirap sa mga tao. Isabay mo pa dito ang madalas na pagkakaroon ng digmaan, lalo na noong year 2014, kung saan sumiklab ang Houthi rebels laban sa pamahalaan, kaya naman dito nagsimula na mas naghirap ang kanilang bansa at bumagsak ang kanilang ekonomiya. Sa ngayon, ang Yemen ay may tuturing na walang maayos na gobyerno, idagdag mo pa dito ang pagiging kurakot na mga namumuno, dahil na rin sa paglala ng rebelding grupo at pagiging makasarili ng gobyerno na mas lalong nagpapayaman sa kanila. Habang mahihirap naman ay mas lalong naghihirap pa, kaya naman kung tatangkain mong pumunta sa bansang Yemen, ay huwag mo nang ituloy dahil baka hindi ka na makauwi dahil sa mga nagkalat na mga rebelding grupo. Samantala, sa kabila naman ng mga tulong na natatanggap nila mula sa iba't ibang bansa, ay hindi naman ito nakakaabot sa mahihirap, bagkus ay ninanakaw at itinatago lang ito ng mga politikong mga sikim sa kapangyarihan. Kaya naman ang ibang mahihirap doon ay napipilitan ang gumawa ng masama, pinapasok na ang kidnap for ransom, at kadalasang target nila ay ang mga mayayamang negosyante, kaya naman kung nais mong pumunta sa bansa nito, ay huwag mo nang tangkain dahil baka maging kwento ka na lang. Pangatlo sa ating listahan ay ang Syria. Kung kaguluhan lang ang pag-uusapan at civil war, ay hindi ito naiiba sa bansang Yemen, at mas higit na magulo at mas mapanganib pa ang bansang ito kumpara sa Yemen, na may tuturing na pinakatalamak din ang corruption sa bansang ito. At pinamumunuan pa ng isang malupit na diktatorya, kung saan ay walang transparency at accountability sa gobyerno, sa ilalim ng pamumuno ni Bashar al-Assad, kontrolado ng mga oligarko at mga militar ang ekonomiya, kaya naman hindi basta-basta aasenso din kung ikaw ay magnenegosyo kapag wala kang koneksyon sa gobyerno. Talamak din ang mga ilegal na pagpupuslit sa bansa, katulad na lang ng mga matataas na kalibre ng mga baril, pinagbabawal na gamot, at ang pinakatalamak ay ang human trafficking, na talaga naman na mas lumalala pa sa bansang ito. Ang Syria ay isa rin sa pinakamalaking producer ng Captagon, na ipinagbabawal na gamot na kadalasang ginagamit sa Middle East. At ang pinakatalamak pa dito ay ang hindi nila pamamahagi ng tama ng humanitarian aid na tulong galing sa iba't ibang bansa, bagkus ay kinakamkam nila ito. At ang matindi pa dito ay binibenta pa nila sa mga black market. Kaya naman mas lalong humihirap ang kanilang mamamayan, isabay mo pa ang pagkakaroon ng digmaang civil at pagdami ng mga rebelde. Kaya naman mas lalong nadadagdagan pa ang mga naghihirap at milyonang nawawala ng tahanan dahil sa kapabayaan ng gobyerno, kaya naman ang iba ay napipilitan ng lisanin ang kanilang bansa, matakasin lang ang kahirapan at kaguluhan sa Syria. Pangalawa ay ang South Sudan. Sila nga ang pumangalawa sa bansang pinakamahirap sa buong mundo at pinakatalamak din ang katiwalian. Matatandaan na noong 2011 ay naging malaya ang bansa nito at isa rin sa itinuturing na pinakabatang bansa, subalit sa kabila nga ng pagiging malaya
ay agad naman itong lumubog dahil sa katiwalian. Ang South Sudan ay may score na 8/100 Corruption Perception Index, pagpapakita na wala sa ayos at kapabayaan ng gobyerno, kaya naman nalugmok sa kahirapan ang bansang ito. Kung saan ay kontrolado ng makapangyarihang politiko ang bansa at ginagamit ang budget ng gobyerno sa pansariling interes lang, at tila wala ng pakialam sa ekonomiya ng bansa. Bagamat mayaman sila sa produkto ng langis, ay hindi naman ito napapakinabangan ng mga tao, dahil napupunta lang sa mga politikong gusto lang magpayaman ng magpayaman. At masakit pa dito, ay walang batas na nag-oobliga kung saan at paano ginagastos ang pondo ng gobyerno, kaya naman malaya ang politiko na gastusin ang pondo ng bansa, na hindi alam ng mga mahihirap nilang mamamayan. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, bukod dyan, madalas din nagkakaroon ng digmaan sa kanilang bansa, dahil sa kani-kanilang paniniwala, na mas lalong nagpapahirap sa bansa. Dahil sa hindi matapos-tapos na kaguluhan, isabay mo pa ang matinding katiwalian. At ang nanguna sa ating listahan ay ang Somalia, na pinakatalamakang korupsyon sa bansa nito at pinakatalamakang ilegalidad kung saan, halos lahat na ata ng mga masasamang gawain ay nandito na sa bansang ito. Ang Somalia ay may score na 7/100 Corruption Perception Index, pagpapakita na sobrang korap talaga ng bansang ito. Matatandaan noong 1991 ay bumagsak ang kanilang gobyerno, at hindi na ito nakaahon pa sa kahirapan. Dahil na rin sa pagiging korap ng gobyerno at mahinang pundasyon ng mga namumuno, kaya naman nalugmok ito sa kahirapan at lumaganap ang mga ilegal na gawain dahil sa matinding kahirapan. At dahil nga sa mahinang gobyerno ay madalas nakokontrol ito ng mga malalaking mafia, mga warlords, dahilan upang mas lalo pang magkagulo-gulo ang bansa. Ang Somalia ay nakilala rin sa mga nangha-hijack ng malalaking barko, kung saan ay kapag nakuha na nila ang barko, ay makikipagnegosasyon sila sa kumpanya ng barko na nakuha nila para sa ransom, kilala rin sa mga talamak na pag-aangkat ng ipinagbabawal na gamot, at talamak din sa kidnap for ransom, dahil nasa sobrang kahirapan at kabi-kabilang gulo ng kanilang bansa ay halos lahat ng ilegal na gawain ay nandito na. Sa mga nagtataka naman at napapaisip kung pang-ilan ba ang Pilipinas pagdating sa korupsyon, ayon sa Transparency Org, ang Pilipinas ay nasa rank na 114 out of 180 sa lahat ng bansa.